Praise the Lord! Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Minsan pa, isang pinagpalang araw ang aming pagbati sa aming mga taga-subaybay, mga giliw naming laging nanonood sa programang ito na siyang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan patungkol sa mga salita ng ating Panginoon. Sa araw na ito, minsan pa kagalakan namin na magbahagi minsan pa ng salita ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Unang tanong, Pastor, okay? Bilang Kristiyano, ano nga ba ang dapat nating maging pananaw o reaction man patungkol sa sinasabi ng Bible na Great Tribulation? Well, as a Christian, pagka mayroon kang knowledge sa Bible at alam mo yung stand at kalalagayan ng mga Kristiyano sa pagdating ng Great Tribulation period, hindi tayo dapat masyadong maapektuhan, matakot sa paparating na Great Tribulation period. Sapagkat maliwanag naman sinasabi ng Bible na hindi tayo subject para doon. Diba? Binasa natin sa napakaraming mga pagtatalakay sa Bible. At magbibigay lang ako ng isang example, Pastor, sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Ano ba magiging stand ng mga Christians sa paparating na Great Tribulation period? Sige nga. Chapter 1, verse 10 sa English, ang sabi dito, "And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come." Yan. Praise God. So, even Jesus will deliver us from the wrath to come. Basahin ko sa Tagalog, Pastor. Maganda sa Tagalog. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Siya magliligtas sa atin sa galit na darating. Sa Bible term kasi, ang salitang Great Tribulation period ay may mga iba't ibang mga term na ginagamit. Yun nga po, yung the wrath to come. Pag sinabing the wrath to come, ito yung pagbubuhos ng galit ng Diyos. Diba? Bagamat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Yes. Diyos ng biyaya. Pero mayroong panahon na ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot, at ito yung tinatawag na Great Tribulation period. Pag sinabing Great Tribulation period, isang panahon na makakaranas ang mundo ng kapigatiang walang kapantay. Pero ang sabi dyan, sa binasang talata, even Jesus will deliver us from the wrath to come. So maliwanag, ang mga Kristiyano ay ililigtas ng Diyos sa paparating na Great Tribulation period. So, gusto mong sabihin, Pastor, yes, may Great Tribulation na darating. Tama, oo. Pero, hindi yan para sa Christian sapagkat sinasabi dito sa ating binasa, ililigtas tayo ng ating Panginoon. Another verse, Praise God. in 1 Thessalonians chapter 5, and the verse is 9. 9. Verse 9. Okay, sabi dito, "For God hath not appointed us to wrath." Okay? "For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ." Di tayo tinawag ng Diyos, sabi sa Tagalog translation, para maranasan ang puot. Ang puot ng Diyos, kundi para maranasan ang kaligtasan mula sa ating Panginoon Kristo. Praise the Lord. So, ang Great Tribulation period ay hindi naka-destined para sa mga Christians. Hindi siya subject para sa mga Christians, kundi para sa mga unbelievers, sa mga taong di ba, hindi tumanggap kay Kristo, hindi sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, sa mga taong nagpatuloy sa kanilang pagkakasala sa kabila ng napakaraming mga warnings na sinasabi ng Matthew chapter 24 bago dumating yung day of vengeance na sinasabi ng Luke chapter 21 verse 22. So napakaraming mga signs na magbibigay ng warning sa sangkatauhan para sila'y manumbalik sa Diyos. Pero sa kabila ng mga ito, kagaya ng nararanasan natin ngayon, Pastor, ito yung mga signs na gustong ipaunawa ng ating Panginoon na malapit na siyang dumating. Yes. So, nagbibigay ang Panginoon ng mga signs sa pamagitan ng, di ba, mga sinasabi ng mga talatang yun, pestilences, famine, wars, earthquakes, Yes. at marami pang iba
upang ang tao ay magbalik loob sa Diyos. Subalit sa kabila ng mga warning na binibigay ng ating Panginoon, naging matigas pa rin ang kanilang mga ulo at hindi sumampalataya kay Jesus Christ. So napakaliwanag, Pastor, dito sa ating binasa na walang dapat katakutan pala mga Kristyano. Pag Kristyano ka at tunay kang mananampalataya, wala kang dapat katakutan. Pero kapag hindi ka, di ba, tunay na sumasampalataya kay Jesus Christ, bagamat maraming mga tao bagamat maraming mga taong naniniwala sa Diyos pero hindi Tunay. totoong Mhm. sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sila yung dapat matakot. Silang dapat matakot doon. Praise the Lord. Okay. So yun, maliwanag sa atin yun. Okay? So bilang mga Kristiyano, wala pala tayong dapat katakutan. Diba? Sapagkat sabi nga, iniligtas tayo ng Panginoon sa ganitong pangyayari. Amen. Okay, so naalala ko tinalakay natin noong nakarang linggo, Pastor. Oo. So yung parang ng pagliligtas ng Diyos ay yung tinatawag na rapture. Rapture. I-rapture muna tayo. Iko-quote up tayo ng Panginoon. Yes. And this is very biblical. Pinakita natin last topic natin, Last last time. subject natin, na maging sa Old Testament, may mga instances ng rapture Praise God. sa Bible. At Okay. lalo na sa New Testament. Yes, naalala ko yung Old Testament natin. Kay Enoch, kay Elijah. At maging ang Panginoon, may promise ang ating Panginoon sa John chapter 14 verse 1. Mhm. Pwede Yes. ba natin basahin? Okay. John chapter 14 and the verses 1. Ganito ang sinasabi. Sasahin ko sa English, sa King James, sabi dito, "Let not your heart be troubled, yea, believe in God, believe also in me. Tuloy. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you." Tuloy. Okay? "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also." Ang ganda ng pagkasabi ng verse 3. Diba? Praise God. Sa verse 2, huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. Mhm. Sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Mhm. At pupunta ako doon, paghahanda ko kayo. At pagkatapos nun, babalik ako at kukunin ko kayo. Sabi ng verse 3. Mhm. And if I go and prepare a place for you, I will come again and Receive you. receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Oh, praise God. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumungan. Yun yung promise ng ating Panginoon na ililigtas na tayo sa mundong ito. Huwag tayong dapat matakot. Mhm. Praise the Lord. Napakaliwanag na natin tinatalakay. Okay. So ngayon, Pastor, ito naman. Since alam nating may darating talagang tribulation, pero di tayo bilang mga Kristiyano. Hindi tayo dapat matakot. Yes. Para sa kaalaman din lang natin, ano ba ang mangyayari pagdating ng Great Tribulation? Medyo ito, Pastor. Sabi ng Daniel chapter 9 verse 27. Praise God. This is about a long of 7 years period of time. Mhm. So may tinatawag na period of time. Oo. Yung tribulation period. Oo. So 7 years ang period of time ng Great Tribulation. At sa loob ng 7 years na yan, napaka-extreme ng mga tribulation na mararanasan ng sangkatauhan. Basta maputol kita, yung 7 years na sinasabi ba ay literal ba ito o symbolical, Pastor? Literal. As in 7 years. As in 7 years, yes. 7 years. Oo. Basahin nga natin ang Daniel chapter 9 verse Daniel. 27. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Yan ng 7 years. Isang linggo, 7 days or 7 years. Okay, Pero so, ang mas katanggap-tanggap yan ay 7 years. okay, kasi naka-footnote Kasi dito. Tagalog lang binabasa natin at hindi siya original na manuscript. So, proceed tayo. Ano ba ang sinasabi niyan? Okay, sabi rito, pagkaraan ng kalahating linggo, o 3.5 years ito, Oo. kalahating linggo. Okay, papatigilin niya ang paghahandog. Mhm. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na
kalapastanganan, ito yung mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So yun yung umpisa ng Great Tribulation period. Sabi ng first part ng verse 27, peace treaty yan, Pastor. So, magkakaroon siya ng kasunduan sa lahat ng mga hari, sa lahat ng mga bansa. Magkakaroon tayo ng peace treaty. Pwedeng pero treaty lang yan, deception lang yan, para maipanukala niya ang kanyang plano. Pero Pastor, yung katulad nga ng pasimula natin kanina, maraming dumadating na mga messages sa Messenger, sa Facebook, na yung treaty daw ng one world government ay nagpapasimula na ngayon. Pwede pasimula na yan, pero wala pa doon yung pinaka-essence, yung pinaka-climax. Kumbaga, gusto niya sabihin yung mga plano pa lang. Yung plano, pati yung 666, di ba? Kasi sa ang 666 ang isa sa paraan para maisakatuparan niya mangyari ang propesya ito ay sa pamamagitan ng technology ngayon. In fact, ang salitang W pagdating sa Greek word ay equivalent ng salitang 6. www. Anong ibig sabihin ng www? World Wide Web. Praise God. World Wide na web na gagamitin ng technology para makontrol ang lahat ng tao sa mundo. Nasa panahon tayo ng www. Nasa panahon tayo, pero preparation yan, di ba? Para may sakatuparan yung propesya ng Bible. Okay. Kasi kahit it's either you like it or not. Yes. Mangyayari yan sapagkat yun ay nakapaloob sa propesya ng salita ng Diyos. Nakasulat sa Biblia. Nakasulat sa Magaganap. So, sabi mo niyo, Pastor, kanina, peace treaty ito. Oo. Sa simula. So, ano mangyayari Pagdating dyan? ng 3.5 years, babaliin niya, sisirain niya yung kanyang peace treaty. Basahin nga. Pagkaraan ng kalahating linggo o 3.5 years, papatigilin niya ang pag-aano. Papatigilin niya. Stop na. Yung templo, papasukin niya at itatanghal niya o upo siya doon sa trono ng templo at siya ngayon ang sasambahin. Itong pinag-usapan na, sino ito, Pastor? Yan ang Antichrist. Ito yung Antichrist. Oo. Okay, so, sinasabi nyo kanina, sa simula, okay siya. May peace treaty. In fact, pagka pinag-aralan mo yung personality niya, Pastor, mamamangha at maaakit talaga ang maraming mga tao sa ibang bansa, sa lahat ng bansa. Kaya nga Kasi, bukod sa may peace treaty siya, another verse, basahin natin sa Daniel chapter 11 and the verses 21. 11:21. Okay. Dito na ako sa and in his estate shall stand up a vile person, to whom they shall not give the honor of the kingdom, but he shall come in peaceably. Ano yan? Verse 21. And he shall come in peaceably and obtain the kingdom by flatteries. Flattery. Pero sa middle part, sabi yan, but he will come in peaceably. Parang siya ang nagdadala ng kapayapaan sa mundo. Diba? Peacekeeper. Pero pagdating sa dulo, pandaraya na. Praise God. So, mga strategy lang ito ng pagdating ng Antichrist. Para masakop niya at makontrol niya ang buong mundo. Okay. Ano ba, Pastor, pag binasa natin yung other, yung kanyang personality, yung kanyang nature. The personality of Antichrist. Yes. Personality and nature. Mababasa natin ito sa Book of Revelation. Okay. Chapter 13, verses 1 to 2. 13 verses 1 to 2. Okay. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. Ayan, bibigyan siya ng power ng dragon. Sino bang dragon?
Satan. Si Satan. So, i-empower siya, bibigyan siya ng kapangyarihan ni Satanas para may katuparan yung kanyang plano. And in fact, stood upon the sand of the sea. Remember, sa Bible, especially sa Book of Revelation, pagka binanggit yung salitang sea, ang masang people. Okay? Hindi pala tumutukoy ito sa tubig. Hindi yan tumutukoy sa tubig. Yun nga gusto kong tanongin sa iyo, Pastor. Ito bang Antichrist na ito, saan mang bumula ito? Ang Sa sa tao. kalagitnaan ng maraming mga tao. Ay, ibig sabihin tao pala ito. Yung mas sa people, pagdating sa Book of Revelation, symbol yan ng symbolic yan ng sea. Kasi sa Tagalog, at siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. Ayan, buhanginan, mas maganda pa kasi buhanginan ng dagat. Tumutukoy yan sa maraming tao. Sa sangkatauhan. Okay. So kung si Jesus Christ ay nagmula sa binhi, di ba? It came from the sea. Ang prophecy yan ng Bible sa Genesis chapter 3 verse 15. Di ba yung binhi na yan? Yes. Na darating na siyang dudurog sa ulo ni Satanas. Oh. Pero yung Antichrist, magbumula rin yan sa isang binhi. Sabi, Pastor, itong Antikristo pala ay maring pinuno ito, leader ito ng mga tao. Basahin natin, sumusunod ng mga talata. Okay, sabi dito, anong verse, Pastor? 1 pa rin. Verse 1. Okay? Having 7 heads and 10 horns. Ano naman itong 7 heads, Pastor? Literal ba ito kung may sungay? Well, ang horn kasi sa Bible, tutukoy yan ng power. Ang heads, tutukoy yan ng kings. Okay. Oo. Inisip ko dito, Pastor, parang dragon na may mga sungay. Hindi, symbol lang yan. Kaya nga ang Book of Revelation, extremely symbolic yan. Pero hindi siya mahirap unawain kapag alam mo yung kanyang background, Okay. yung kanyang genre. Okay. Kasi 90% ng Book of Revelation ay mababasa na natin sa Old Testament. Sa Book of Daniel, sa Book of Ezekiel. So, sa Book of Isaiah. Kaya, kung ating i-interpret ang sinasabi rito ng verse 1, magkakaroon siya ng kapangyarihan dito sa 7 heads, 10 horns with 10 crowns. Kaya binubuo ito ng 10 nations. Ay, nation pala ito. Oo. Na mag-i-empower sa Antichrist. Na magsusupport sa Antichrist. Kasama ba dito ang Pilipinas? Ayun ang unrevealed na katotohanan. Naman hindi. Gusto kanina, itong tribulation, hindi para sa Christian. Yes. Di ba? Halimbawa, ako Christian, kailangan ko pa bang pag-aralan na ito? Hindi naman para sa akin Depende yan. Kung hindi ka naman, wala kang intention, di ba, at hindi ka tinawag ng Panginoon para, di ba, pag-aralan to. pag-aralan ito, hindi mo na kinakailangan pag-aralan yan. Pero, kagaya natin, di ba, na nangangaral ng salita ng Diyos, dahil may mga ganitong klase mga questions na kinakailangan natin sagutin, of course, kinakailangan natin ipakita ang sinasabi ng Bible. Ano nga ba talagang stand ng Bible patungkol sa Great Tribulation period? At saka syempre, may mga Kristiyanong naaaralan ng maling aral. Oo, tama. Kaya dapat natin silang alagaan at ipagtanggol. Yan. Okay, tuloy tayo, Pastor. So, mayroon siya, ang sinasabi niyo, mayroon siyang 7 ulo, may 10 korona, at may 10 sungay. Anong sabi dyan? Tuloy mo lang. Okay? Having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. Ano yung sabihin niyo, Pastor? Well, ano na yun? Antichrist na yun. The name of blasphemy, it means na ina-assume niya na siya ang Diyos. Aba, matindi. Oo, na siya ang dapat sambahin ng sangkatauhan. Yan lang naman ang pinaka-blasphemous talaga ng tinatawag na abomination of desolation. Okay. Na-intriga tuloy ako, Pastor, sa isipan ko lang. Ano ba ito? Political leader o spiritual leader? Well, combine yan. Political at saka spiritual. Kasi yung pagdating ng maraming mga religion na may involved dito. Kasi Maraming dito involved, Pastor . In fact, meron siyang tinatawag na spokesman
Na Yung spokesman pa pala tinatawag ito. na false prophet. At ang false prophet, ito yung religion na siyang magiging tagapagsalita dito sa Antichrist. Oh, tama. Na siyang magsusupport sa Antichrist. Tanggapin natin ito. Kasi nga, speaking about prophet, when we say the word prophet, it talks of, laging may connotation ito sa spiritual, kasi nga prophet, di ba? Tama, pero pag binasa mo ang Book of Revelation, lalong-lalo na yung chapter 13, pagdating ng verses 11, nanduroon na yung false prophet. So, liwanagin natin, Antichrist muna, Oo. tapos may false prophet pa pala siya. Na siya magbaback up at magiging tagapagsalita sa Antichrist. Spokesperson. Oo. Aba, hindi. So, anong sabi niya, verse 11, Pastor? Sabi ng Revelation 13, 12 ba? O 13? Chapter 13, verses 11. Basahin natin. 13, verse 11, sabi dito, And I beheld another beast coming out of the coming out of the earth, and he had two horns, may dalawang sungay, Ano sungay niya? like a lamb. So, symbolic ulit yan. Yung lamb sa Bible, si Jesus Christ. Yes. At ang ibig sabihin ng sungay sa Bible is authority or power. So, ang ibig sabihin dyan, mayroon siyang authority na katulad ng kay Kristo. Kaya lang, yung salitang katulad lang. Katulad. Mayroon siyang authority na katulad ng kay Kristo. Basahin mo nga ulit, verse 11. And I beheld another beast coming out of the earth, and he had two horns like a lamb, Like a lamb. and he spake as a dragon. Pero yung kanyang salita, sino bang dragon sa Si Satan. Book of Revelation? Satan. Satan. Pero ang kanyang salita ay salita ni Satanas. Puro panlilin lang, puro pandaraya, at puro, di ba, paglaban sa katuwiran at sa kalooban ng Diyos. So may nababanggit ditong dalawang Yung authority niya, pag Like tingnan alam. nyo, meron siyang authority katulad ng lamb. kay Kristo. I-assume niya, yung kanyang authority, galing ito kay Kristo. Pero yung kanyang i-propose niya yung iba't ibang mga influence at iba't ibang mga practices na lumalaban sa katuruan ni Kristo. Like a dragon. Katulad ng pre-propose na yon. Na Ng satahan niya, ang same-sex marriage. same-sex marriage. Authority like a lamb, but matindi dito, he spake as a dragon. Yung kanyang sila salita. Oo. Ay galing kay Satanas. Galing kay Satanas. Ay mandaraya na. Ang daraya. Actually, yung pandaraya niya, basahin natin sa mga sumusunod na mga talata. Sige, basahin natin. Anong talata, Pastor? Sa verse 12. Verse 12. And he exercised all the power of the first beast before him. Sino yung first beast na ito, Pastor? Before him. Ito yung Antichrist. Yung nasa verse 1. Yes. He exercises all the power of the beast before him and causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast. So siya ang magiging spokesperson. Sambahin natin. So magaling ito magsalita. Magaling magsalita kasi ang Antichrist papasok na sa templo eh. Oo na. During the mid-tribulation period. I-break niya yung peace treaty. Hindi na pipigilan na niyang sumamba. I-break niya yung peace treaty. Then, papasok siya sa templo at pipilitin niya ang mga tao na sambahin siya. Kaya ang kanyang spokesperson, itong religious na ito, ang magiging tagapagsalita at patutunayan niya ng totoo nga na dapat nating sambahin itong first beast. Matindi pala ito. Itong Antichrist. Ano ba? Sa Bible, kapag ginamit ang salitang Antichrist, hindi lang nangangahulugan na, di ba, lumalaban kay Kristo. Literally. Kundi mayroon ding ibang kahulugan na parang, di ba, gumagaya kay Kristo. Matindi. Okay. Tuloy. And he exercises all the power of the first beast before him and causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was him. Tuloy mo lang. Okay. And he doeth great wonders, so that he maketh fire came down from heaven on the earth in the sight of men. Magpapababa siya ng apoy. Ayun, no? Hindi, miraculous signs and wonders na sinasabi rito.
So magpe-perform ang false prophet na ito ng mga milagrosong mga pangyayari. Nagpapababa ng apoy. At in fact, sabi rito, magpapababa siya ng apoy mula sa langit. So, Ang apoy sa New Testament, Pastor, symbolic kasi. Remember, ang Book of Revelation is extremely symbolic. So it means na yung apoy, symbol siya ng Holy Spirit. yes. So yung karisma ng false prophet na yan, magpapababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin lang ng tao. So parang yung kanyang Holy Spirit ay hindi galing sa Diyos, kundi sa paningin lang ng tao na parang kapag katinignan sila, wow, lingkod ng Diyos. Di ba? Tagasunod ng Diyos. Kasi nagpapababa ng apoy, gumagawa ng mga miraculous. Pero pastor, di ba? May mga gumagaling. Di ba? Marami actually, milagrosong mga bagay yung sinasabi rito. Marami. Praise God. Para malaman natin kung sino ang false prophet na tinutukoy sa Bible, kung saan siya magagaling. Pwede natin malaman, biblically speaking. Kasi sinasabi din ng Bible kung saan siya magagaling. Praise God. Basahin natin, pastor. Basahin natin. Revelation chapter 17 and the verses 9. Revelation 17 and the verses 9, ganito ang sinasabi. And here is the mind which hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman seated. 7 mountains. Okay? Ang tawag dyan sa original translation, yung 7 mountains is Septimontium. 7 mountains, Septimontium. From the word 7 septi. Oo. Okay? Na common name ng city of Rome. Dahil ang Rome ay binubuo ng 7 hills or 7 mountains. Kaya kapag binanggit ng Bible ang isang lugar na kung tawagin ay Septimontium, it means yun po yung Roma. Praise God. Lugar na kanyang uupuan. Sabi ng talata niya. Ito Basahin yung mo false sa Tagalog, prophet. Pastor. Sabi sa Tagalog, narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Yung Babae. Septimontium. Bakit babae ang tinutukoy dito, Pastor? Yun yung mother of harlot, the abomination of the earth. Siya yung babaeng patutot na nagpalalo, nakiapid sa lahat ng bansa. Yung kanyang religion, nakikiapid, sumasang-ayon sa iba't ibang mga views, sa iba't ibang mga belief. So, Kaya tinatawag silang universal. Sa Latin word ay katulos. Catholicos or Catholic. Sino kaya yung pastor? Alaman natin, okay? So may tinatawag na Antichrist, meron pang tinatawag na false prophet. So yun. Punta naman tayo, pastor, doon sa mga ano ba ang mga mangyayari pagdating ng Great Tribulation. Okay, so as I said before, panahon ng galit ng Diyos na mangyayari sa isang katauhan sa buong mundo. So ang Great Tribulation ay worldwide ito. Buong mundo ang magsasuffer according to the Bible. Basahin natin sa Book of Revelation. Okay, Revelation chapter 3 and the verse is 10. Revelation chapter 3 verse 10. Okay, ganito ang sinasabi. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. All the world to try them that dwell upon the earth. So, ang Great Tribulation, kahit saang lupa-lupa ng mundo magtago, pastor, apektado ka. Kahit pumunta ka pa sa mga kuweba, in fact, ang sabi ng Revelation chapter 6, sasabihin nila sa mga kuweba, tabunan mo kami. Sasabihin nila sa mga bato, sa mga bundok, tabunan mo kami. Naalala ko, pastor, mga putol kita dyan, noong year 2000, bago mag-year 2000, may mga nagpunta sa mga bundok. Para makaiwas sa Great Tribulation. Nagawa ng kuweba yung iba. Sa sinasabi nyo, di rin pala makakatakas.
Hindi makakatakas dahil walang space, walang place sa mundo na po pwedeng magbigay sa kanila ng protection. Isa lang tanging paraan para makaiwas tayo sa Great Tribulation, sa kahatulan na ito ng ating Panginoon. Isa lang tanging paraan, marapture ka. Praise Kaya God. mali yung pananaw ng mid-trib, Pastor Dahil sa mid-trib, sabi nila, iingatan sila ng Diyos. At during the mid-tribulation period, after 3.5 years, doon lang sila irarapture. Pero kung babasahin natin ang Revelation chapter 6, yung pang-apat na seal, 1/4 ng population ng mundo mamamatay. It means na napaka-extreme ng tribulation na mangyayari sa mundo. Yung tinatawag na Megadeth. Basahin mo nga. Okay. Ang, Revelation chapter 6, Sinasabi ng Bible sa Revelation chapter 6, verse and 4. the verse is 4. Sabi rito, "And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth." Verse 7. Okay, verse 7. "And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see. Verse 8. "And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. And hell followed him, and followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth." Okay, so imagine, 1/4 ng population sa mundo ay mamamatay. Ang dami. So, napaka-extreme na tribulation mangyayari. Hindi pa yan dahil pagdating ng verse 12, Okay, verse mayroon 2. pang tinatawag na great earthquake na mangyayari sa mundo. Nalulubog ang mga island. Ito pa yung pang sixth seal, Pastor. Sige. "And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood." Effect ito ng volcanic eruption. Dahil pag sumabog ang mga volcano sa mundo, so mako-cover ng ashes ang buong kalawakan. Kaya magdidilim ang kalawakan, Pupula. pupula ang buwan, at magiging itim ang araw. Yeah. Praise the Lord. Scientifically speaking, di ba? Nangyayari ito during eruption. Naranasan natin sa Taal. Naranasan natin sa Taal sa iba't ibang mga volcanic eruption. So, proven yan sa pamagitan ng scientific explanation. Sige, next. Ang sabi niya? Okay. Next verse. 13. "And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth here untimely figs, when she is shaken as a mighty wind." Pati yung mga stars. Hindi naman lahat ng mga stars sa langit ay meron dyan, marami dyan, man-made. So during World War III, pati yung mga satellite, pababagsakin yan. Pabagsakin. At babagsakin sa lupa. Ito yung pala yung tinutukoy. Oo. Stars of heaven fell unto the earth. Okay. Tuloy mo. "And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and islands were moved out of their places." Yun ang great mountains. So hindi po pwedeng sabihin ng mga mid-trib na hindi sila affected, iingatan daw sila ng Panginoon sa loob ng 3.5 years. Pag pinag-aralan natin yung mga, di ba, catastrophes na ito, yung great tribulation na ito na mangyayari, lahat ng tao sa buong mundo, walang place sa mundong ito na po pwedeng masilungan at mapagtaguan para maging protected sila. So lahat affected. In fact, yung nuclear nga lang, di ba? Maamon mo lang, pwede kang magnas. Yun, totoo yan. Nuclear weapon sa panahon natin ngayon. Okay. So yun ang mga kaganapang mangyayari, Pastor, sa Great Tribulation. First 3.5 years lamang yan, Pastor. So may karugtong pa. May karugtong pa yan. Pagdating ng last 3.5 years, of course, mas extreme pa yung mangyayari doon.
Pero wala yung saying, hindi natin para dapat takutin ng mga tao dito, kundi para bigyan ng warning. Na tanging, ang tanging paraan para makaiwas tayo sa paparating na kapigatian na mangyayari sa buong mundo ay ang pagsampalataya kay Jesus Christ. Sapagkat ang sinasabi ng binasa mo kanina sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, siya magliligtas sa atin sa paparating na puhunan. Yun ang ating malaking pag-asa. Amen. Praise the Lord. Okay. So ano sinasabi ng 1 Thessalonians? Basahin natin ulit. Sige. Yung 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, Pastor, at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. So bilang mga Kristiyano, ito yung ating pag-asa, Pastor. Amen, amen. Praise God. So tinalakay natin ito, hindi para takutin ang ating mga tagapakinig at tagapanood, kundi para ipaunawa natin na kahit gustuin man natin at ayaw, darating ang mga katotohanan ito na sinasabi ng Bible. At ang tanging place para maligtas tayo ay hindi ang mundo ito, kundi yung pinangako ng ating Panginoon na in my Father's house are so many mansions. Praise God. Mansyon ang tinutukoy, Pastor. Amen. Okay, kung barong-barong ang tirahan natin ito, doon mansyon. Yung kukunin niya tayo, sabi ng Panginoon doon sa binasa mo sa verse 2, at dadalhin doon. Yun yung paraan ng pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Yung tinatawag na rapture of the church. Yun, praise the Lord. So, katulad niya yung sinabi ng ating pastor, mga kapatid, ito yung ating pag-asa na si Jesus ay hindi papayag na tayo ay makaranas ng ganitong kapigatian sapagkat tunay yung kanyang pagmamahal. Okay? So, ang pinakamaganda, we as Christian, patatagin natin yung ating pananampalataya kay Kristo, tiyakin natin ng tangi nating kaligtasan ay ang tanging tagapagligtas natin ay walang ibang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, walang dapat ikatakot, walang dapat ipangamba. Ang dapat natin gawin ngayon, suriin natin kung si Kristo ba yung ating tagapagligtas. Tama yan. In fact, ang unang mga Krisyano, excited sila sa muling pagbabalik ni Jesus Kaya nga Christ. sabi, Maranatha, dumating ka na, Panginoon, bumalik ka na. So, tayo ba kaya excited? Yan o. So, ito Ang excitement natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay may kinalaman sa ating tunay at totoong pananampalataya. yes. Sabi nga, Pastor, Pastor, ang isang tunay na nagmamahal, di ba yung kanyang minamahal? Excited siya kapag alam niyang darating. na. Praise God. Pero kapag hindi niya minamahal, takot siya. Takot siya. Na baka may- magdatan ako ng aking minamahal. At saka baka may ginagawa siyang hindi tama. Tama yun, no? So, tama na yun na pakinggan ko, Pastor, sa isang mga ngaral, kapag dating daw ng Panginoon, ay pwedeng nakakatakot Oo. at pwedeng nakakatuwa. Sapagkat siya'y darating na parang isang magnanakaw. Yes. Kanino nakakatakot? Nakakatakot sa mga hindi nananampalataya. Pero nakakatuwa sa mga tunay na nananampalataya. Amen. Amen, amen. So mga ginong naming taga-subaybay, maraming salamat kung minsan pa sa inyong panunood na nawa sa pamamagitan ng mga ganitong talakayan ay matuto tayo at ang pagkatuto natin ay magdulot ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Ang aming pagbati ay maligayang Pasko sa ating lahat. Ako muli, ang inyong lingkod, Pastor Ray Hatulan, at ang kasama natin, ang Ano po si Pastor Dilio po. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Diyos ngayon, bukas, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Praise God! Salamat sa Diyos!